Ang Ebanghelyo ngayong Biyernes, ika-16 ng Enero, ay mula kay San Marcos. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa bahay. Nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya't halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan. Habang nangangaral si Jesus, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang tagapagturo ng kautusan na nag-isip ng ganito, bakit siya nagsasalita ng ganoon? Nilalapastangan niya ang Diyos. Hindi ba't ang Diyos lamang ang makakapagpatawad ng kasalanan? Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya agad, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinapatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihin, tumayo ka, bitbitin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Tumayo nga ang paralitiko habang nakatingin ang lahat. Kaagad niyang binuhat ang kanyang higaan at umalis, kaya ang lahat ng naroroon ay namangha. Sila ay nagpuri sa Diyos at sinabi nila, kailanman hindi pa kami nakakita ng ganito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faithful reflection ngayon ay isinulat ni Brother Wilfred Casumbal, B.M. Sower. Faith without action is dead. Basta naniniwala ako sa Diyos at wala akong inaagrabyado, okay na yun. Maraming beses ko nang narinig ang mga salitang ito, lalo na sa mga sobrang nag-e-enjoy sa buhay nilang tinatamasa, kung kaya't madalas wala ng panahon para sa kanilang relasyon sa Panginoon. Ganon pa rin kaya ang sasabihin natin kung may hinaharap tayong malaking pagsubok, lalo na kung nakataya ang ating buhay o kabuhayan. Maaring totoo ngang wala tayong inaagrabyado o ginagawa ng masama, pero sa kabilang banda, gumagawa ba tayo ng kabutihan sa lahat ng pagkakataon? Sa ating ebanghelyo ngayong araw, gagaling kaya ang yung paralitiko kung inisip lang niyang gagaling siya? Gagaling kaya yung paralitiko kung hindi nagpamulit ang kanyang pamilyang, malamang dahil nagpumilit rin siya, maiharap siya kay Kristo sa kahit anumang paraan. Biruin mong tungkabin ang bubong ng bahay para lang makapasok. Gagaling kaya yung paralitiko kung nag-alinlangan siyang tumayo at maglakad nang sinabihan siya ng Panginoon. Baliwala ang pananampalataya kung wala ang gawa. Baliwala ang pananampalataya kung wala ang pagtitiwala. Baliwala ang pananampalataya kung wala ang pag-asa. Baliwala ang pananampalataya kung may takot at kaba. Baliwala ang pananampalataya kung may alinlangan at pagdududa. Kapatid, kamusta ang iyong pananampalataya? Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo nawa kami ng tatag at lakas ng loob upang ang aming pananampalataya ay maging buo at ganap sa lahat ng aming hinaharap at haharapin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.